Pagkatapos mailibing, ang ina ni Chloe ay nagdesisyon na siyang lumabas ng lungsod. Doon na siya magbabagong buhay. Doon na rin siya maghanap ng trabaho upang maitaguyod ang sarili. Mag-isa na lang siya sa buhay dahil wala nang kanyang ina na kaisa-isahang matatawag niya na pamilya. Sobrang tanda na rin kasi nito. Kung dati pa ay pumayag na siya na ilipat sa kanya ang katauhang nakakubli sa ina, ay sana matagal na itong nagpahinga. Ang kaso ay hindi pa niya noon matanggap na magiging isa na siyang kabuna na aswang. Hindi niya matatanggap na magiging aswang siya kung hindi lang niya nakikita ang paghihirap ng kanyang ina. Dahil sa sobrang katandaan ay hindi niya ito tatanggapin. Ngayon ay isa na siyang ganap na gabunan at ang libritang itim ng yumaong ina ay kailangan pa niyang aralin upang may pangdepensa sa mga taong bayan sakali mang umabot sa sitwasyon na mahuli siya dahil sa kanyang pagiging aswang. 3 oras ang ginugol ng dalagang si Chloe sa biyahe mula Ilocos hanggang Manila. Hindi pa niya alam kung ano ang naghihintay na buhay pagdating sa malaking syudad. Pero kailangan niyang maglakas loob, lalo pa at pinag-iinitan na siya ng kanyang mga kabaryo dahil nagdududa ang mga ito na sa kanya na ilipat ang pagiging aswang ng ina na siya namang totoo. Pero ano namang magagawa niya? Sadyang nananalaytay na sa kanilang dugo ang sumpa. Pagdating ng Maynila ay lumabas na ng bus terminal ang dalaga. Palingalinga at iniikot pa niya ang kanyang mga mata sa mga nagtataasan at naglalakihang gusali. Halata sa kanyang kainosentehan sa lugar. Isang baklosi ang nakaagaw ng pansin sa kanya. Napalabi ito habang pinasadahan ng tingin ang dalaga mula ulo hanggang paa. Matangkad si Chloe. Sakto ang kapayatan at napakakurbada ng katawan. Maihambing ang magandang pangangatawan nito sa isang modelo. Hindi na nag-aksaya ng oras ang bakla para lapitan ito. Alam kasi niyang marami pang katulad niyang bugaw ang nag-aabang sa mga katulad ni Chloe na inosente sa mga kalakaran sa lungsod. "Hi Miss Beautiful, naghahanap ka ba ng trabaho?" Tanong kaagad ng bakla sa dalaga. "Paano mo nalaman?" Nagtatakang tanong ng dalaga. "Halata kasing galing ka pa ng probinsya." "Ako nga pala si Vina. Dating Vince, ngayon ay Vina na Vina. Viniyayaan ng maladyos ang kagandahan. Char." Napatawa ang dalaga sa naging gesture ng bakla. Mabilis nakuha ang kanyang loob, kaya nagpakilala na rin siya rito. "Nakakatuwa ka naman. Ako nga pala si Chloe. Galing pa ako ng probinsya ng Ilocos." Pakilala ng dalaga. "Ayan, soft rin na tayo?" Tanong pa ng bakla. Kaagad na napatango ang dalaga. Niyaya pa siya nitong kumain sa isang fast food chain. Mas lalong napahanga ang dalaga sa pagiging generous nito. Pagkatapos kumain ay niyaya na siya nitong pumunta sa lugar kung saan siya pwedeng magtrabaho. Tuwang-tuwa ang dalaga dahil hindi na siya mahihirapan pang maghanap ng mapapasukan. Inisip niyang napakalaking biyaya sa kanya ang nasabing bakla. Pagdating sa lugar ay may hinanap ang bakla sa isang guard na nakatayo sa labas ng gusali na hindi naman kalakayan. "Manong, nariyan po ba si Lidilo?" "Oo, abay mukhang malaki ang balato natin ngayon na. Kalidad dong nabingwit mo ngayon." Masayang wika ng guard, sabay hagod ng tingin sa dalaga mula ulo hanggang paa. Inosenteng matawag si Chloe subalit napasubsob siya sa likod ng bakla dahil nagsitayuan ang kanyang mga balahibo dahil sa kakaibang titig sa kanya ng gwardya.
Vina, hindi pa ba tayo papasok? Bulong niya habang nagtatago sa likod ng bakla. Nahalata naman ng bakla na naasiwa ang dalaga sa presensya ng guard, kaya nagpaalam na itong pumasok. Kaagad na pumasok ang dalawa sa isang maliit na opisina. Nadatnan nila roon ang isang babaeng sa tansya ni Chloe ay edad 40. Humagik-gik ito habang nakadikit ang telepono sa tenga. Oy, tika lang. Tawag lang ako ulit. May bagong recruit yata si Vina. Wika nito sa kausap sa kabilang linya. Matapos mailapag ang telepono ay tiningala nito ang dalawa. Jackpot, Vina. Sakto ito. May mayamang kliyente na nagpareserba. Mukhang nahanap mo kaagad. Wika nito sa bakla. Ang kawawang Chloe, hindi man lang alam kung ano ang ibig sabihin na pinag-usapan ng dalawa. Hindi niya alam na siya ang pinag-uusapan at ang pagiging berhin niya at kainosentehan ang tinutumbok ng dalawa. Iha, may naging nobyo ka na ba dati? Tanong nito sa dalaga. Wala pa po, ma'am. Umabot na ako sa edad na 21, subalit wala akong alam sa mga ganyan. Ayaw na ayaw ng nanay ko eh. Baka daw matulad ako sa kanya na ipinagtatabuyan. Mahabang litanya ng dalaga. Sabi na nga ba'y, nakangising saad ni Lady Lo. Po? Tanong ng dalaga. Wala naman. Sige, umupo ka na muna dyan sa silya. Sa harap ko. Utos nito. Ikaw naman, Vina, ito yung tip mo. Sabay abot ni Lady Lo ng sobre sa bakla. Matapos may itinake si Lady Lo ay kaagad na nitong giniya ang dalaga sa isang kwarto. Mag-isa ito dito. Sinabi ng babae na magpahinga muna siya dahil sa gabi pa ang kanyang trabaho. Hindi rin pumasok sa isip ng dalaga ang magtanong kung anong trabaho ba at bakit sa gabi ito gagawin. At dahil unang pagkakataon na bumiyahe siya ng malayo, ramdam niyang pagkahilo. Kaya nakatulog nga siya kaagad. Nagising na lamang siya sa sunod-sunod na tapik sa kanyang balikat. Gising na. Kailangan mo na magtrabaho. Wika sa kanya ni Lady Lo. Maligo ka at magpabango. Ito ang isusuot mo. Magmadali ka. At ako na ang bahalang magpapaganda sa iyo. Dagdag pa nito. Hindi man lang iyon nahalata ng dalaga. Kaagad na siyang gumayak. Ginawa niya ang utos ng ginang. Nagtaka na lang siya ng akban na niyang isuot ang damit ay sobrang nipis nito. Kulay itim at ang panloob na salawan ay kulay puti. Alanganin siyang isuot iyon dahil hindi siya komportable. Nasanay siya sa mahahabang palda at maluwag na damit na balot ang balikat. Bakit nakatuwalya ka pa rin? Bilisan mong magdamit. Utos ng babae. Ma'am Lady Lo, hindi po kasi ako sanay sa ganitong damit at saka ano po bang trabaho ko? Tanong ng dalaga. Huwag ka nang magtanong pa. Oras na nandito ka na. Wala ka ng karapatan magreklamo at magtanong kung anong trabaho. Mamili ka. Magbihis ka o ang malalaking tauhan ni boss ang magbihis sa iyo. Pananakot nito kaya mabilis na nagbihis si Chloe. Hindi na rin siya nagreklamo ng may kung anong bagay na inilapat sa kanyang bibig at pisngi. Pakiramdam niya ay nangangapal na ang mga ito. Pagkatapos niyon ay hinatid na siya sa itaas na palapag ng gusali. Pagbukas na isa sa mga pinto ng kwarto roon ay bumungad ang napakalawak at napakalaking kwarto.
Alam mo ba ang VIP room ito? Maswerte ka at isa ka sa mga nakapasok rito. Wika nito at iniwan na siya roon. Makalipas ang ilang sandali ay isang matangkad na lalaki ang pumasok. Nasa 30 pataas ang edad. Mabigote ito at mukhang bad boy ang dating, subalit napakagwapo. Nakasuot ng leather jacket na kulay itim at sombrero na kulay itim rin. Kinuha nito ang suot na sombrero at hinagod ng tingin ang dalaga. Nabilis na dinampot ni Chloe ang makapal na kumot at naggubli roon. Sino ka? Tanong ng dalaga rito. Ako ang bumili sa iyo ngayong gabing ito. Hindi mo alam. Barito ng boses na sagot nito. Binenta? Nagtatakang tanong ng dalaga. Napangisi ang lalaki at kakaibang kislap ang nasa mga mata nito. Kaagad na nitong nilapitan si Chloe. Noong una ay nanlaban ang dalaga ngunit sobrang lakas ng lalaki. Napakatangkad at napakatigas pa ng katawan nito. Wala siyang laban dahil wala pa siyang napag-aralan sa libretang itim na bitbit niya. Tulog na tulog din ang halimaw sa kanyang katauhan dahil sobrang layo pa ng kabilugan ng buwan. Napaiyak na lamang si Chloe dahil sa kanyang sinapit. Hindi man lang niya alam na ganoon ang kanyang sasapitin. Akala niya ay napakaswerte na niya dahil nakahanap kaagad siya ng mapapasukan. Iyon pala ay sobrang saklap ng kanyang sasapitin. Buong magdamag niyang kasama ang lalaki. Kinabukasan, lumabas na ang lalaki kaya lumabas na rin siya sa kwartong iyon at bumaba na para bumalik sa kwartong kanyang inuukupa. Habang walang tigil, ang iyak ay hinahalongkat ng dalagang kanyang gamit. Hinanap niya roon ang libretang itim. Nagsisisi siya kung bakit hindi pa niya iyon pinag-aralan noong minsang sinabi niyang kanyang ina na kailangan niyang aralin agad. Binalaan pa siya nito kung gaano kasama ang mundo, subalit hindi siya nakinig. Pero sa pagkakataong iyon, aaralin na niya ang nilalaman ng libreto. Hindi na nga niya maibalik ang nakaraan, subalit may pagkakataon pa para ipagigante ang lahat ng naging mapanakit na tao sa kanyang buhay. Isang beses sa isang taon lang siya inaatake ng pagiging aswang at kapag kabilugan ng buwan lamang. Pero kapag alam na sana niyang gamitin ang kapangyarihan na nakapaloob sa libretang itim, maaari pa sana niyang madepensa ng kanyang sarili. Iyon yata ang malaking pagsisisi niya sa tanang buhay. Biglang may kumatok sa pintuan ng kanyang inuukupang kwarto, kaya kaagad niyang itinago ang kanyang libreta. Binuksan niya iyon at si Lady Lo ang bumungad. Ligpitin mo ang lahat ng iyong gamit. Nabili ka na ng isang kliyente. Wika nito. Hindi pa man tapos ay 2 tauhan na naka-uniforme kaagad ang pumasok. Mabuti na lang at kaunti ang dala niyang gamit, kaya wala nang kailangan pang ligpitin. Wala siyang magawa sa mga sandaling iyon kundi ang sumunod sa mga ito dahil wala naman siyang magawa. Ihatid niyo siya sa kotse ni Boss Alex, utos ni Lady Lo sa 2 tauhan. Nagulat si Chloe nang mapagsino ang lalaki. Ito lang naman ang lalaking paulit-ulit na umaangkin sa kanya ng gabing iyon. Tahimik nitong pinaharurot ang kotse at pagkatapos ay bigla nitong tumigil sa kalagitnaan. Nagtaka si Chloe kaya napatingin siya sa lalaki. Malaya ka na sa maruming lugar na iyon. Wika nito. Sir, sambit niya nang may kagalakan. May kamag-anak ka ba?
Ihatid kita roon, tanong nito. Ngunit umiling lamang si Chloe. Tinanong na lamang siya nito kung payag ba siyang sumama sa bahay nito. Sunod-sunod ang tango ng dalaga, kaya pinaandar ng muli ang lalaki ang sasakyan. Nagpakilala itong si Alex, kaya nagpakilala na rin ang dalaga. Napag-alaman niyang binata ito. Pagdating sa bahay nito ay nagkalat ang mga bote at lata ng alak. Nadatnan na rin nila ang 4 na kalalakihan na nag-iinuman. Sinaway ito ni Alex dahil sobrang aga pa. Ngunit ngumisil lang ang mga ito at sinabing hayaan na muna sila. Dahil minsan lang naman sila walang tinatrabaho. Hinahayaan na nga niya ang mga ito. Ang ganda ng chicks natin, boss ah. Wika nito. Kaya napayuko ang dalaga. Bawal kayong lumapit sa kanya. Kuha niyo. Matigas na utos niya sa 4. Oo naman boss, sabi mo eh. Sagot ng isa sa mga ito. Halika na Chloe, huwag kang matakot sa kanila. Hindi ka nila gagalawin. Mukha lang mga huda sa mga iyan, pero mabait yan. Wika ni Alex. Naging komportable nga si Chloe kahit ganoon ang kanyang mga kasamaan sa bahay. Mukhang mga hudas, subalit respetado siya ng mga ito. Gusto niyang tanungin kung ano ang mga trabaho nito, ngunit atubili siyang magtanong. Nilinis niya ang buong bahay. Ang dating napakarumi at makalat ay nagmukha na ulit presentable. Noong unang dating niya ay hindi niya ma-appreciate ang ganda nito. Kahit may kalakihan, walang mga pananim, halos hindi mawawalisan, at mukhang imbaka ng mga nakalakal na bote ng alak. Sa sobrang dami at halos bawat sulok ay may nakatambak. Halatang matagal na ang samahan ng mga ito sa bahay na iyon. Lumipas ang ilang buwan. Madalang ang mga itong makita sa bahay, maging si Alex. Madalas ay mag-isa lang siya. Iniwanan siya ng cellphone ni Alex para kung sakaling may kailangan siya, ay magte-text lamang siya rito. Wala rin naman siyang kailangan dahil malaking pera lagi ang iniiwan dito. Kapag nagte-text ito at kinukumusta siya ay tsaka lang siya magre-reply. Minsan pagkaramdam ng dalaga ay napaka-sweet nito sa kanya. Subalit ayaw niyang umasa. Ramdam niyang nahulog na ang loob niya dahil sa kabaitan nito. Kaya pilit niyang inilalayo ang sarili dito. Saktong kabilugan iyon ng buwan. Pangalawang beses na lalabas ang halimaw sa katauhan ni Chloe. Kinabahan siya dahil sa nagkataong nasa bahay si Alex. Wala nga ang mga kasamahan nito ngunit si Alex ay katabi ng kanyang kwarto. Maririnig nito ang kanyang mga hiyaw sakaling tutubuan siya ng mga mahahabang kuko, pangil at mahabang balahibo. Maging ang paglaki ng kanyang katawan at hindi nga niya iyon makokontrol. Saktong pag-iba niya ng anyo ay ang pagbukas ng pintuan. Wala siyang madadaan ng bintana dahil may harang dito at sobrang taas. Kaya na-corner siya ng binata. "O aswang, anong ginawa mo kay Chloe?" Sigaw nito. Sabay bunot ang barel. Kaagad na tumalon ang nilalang sa gilid ng kama para magkuble. Natamaan siya sa kaliwang balikat. Dapyas lang iyan. "Sandali, Alex, ako si Chloe. Huwag mo kong patayin." Umiiyak na pagmamakaawa ng nilalang. Tumigil si Alex sa pagpapaputok. Nagulat pa siya sa huling narinig. Unti-unting tumayo si Chloe. "Alex, huwag mo kong saktan, maawa ka. Hindi ko gusto ang ganito. Wala akong kakayahan na pigilan ito. Pero hindi ako masamang aswang." Litanya nito.
Nakatayo pa rin si Alex habang nakatitig sa kanyang mga kukong mahaba. Ang kanyang mukha na sobrang pangit. Pagkatapos ay wala sa sariling umalis ito sa kwarto ni Chloe. Lumabas siya para maghanap ng mabibiktima. Nang mabusog sa nahuling asong gala ay kaagad na itong umuwi. Ngunit gayon na lang ang pagtataka niya nang wala na roon ang binata. Bukas lahat ng mga pintuan. Nagtaka si Chloe ngunit wala siyang ideya kung ano ang nangyari. Kinabukasan ay maaga siyang nanood ng television. Sakto pagbukas niya ng television nang tumanbad doon ang mukha ng binatang si Alex. Nahuli ito at ayon dito ay matagal na pala itong wanted. Isa pala ito sa mga malalaking drug pusher ng bansa. Kaagad na binisita ito ni Chloe. Kapwa sila tahimik ng umagang iyon. Ngunit unang nagsalita si Chloe. "Paano ba kita matulungan?" tanong niya sa binata. "Huwag mo na akong alalahanin. Akong bahala sa sarili ko. Basta mag-ingat ka palagi at huwag kang alis ng alis sa bahay. Bili nito." Halata ang pag-aalala nito sa kanya. Ngunit nahihiya pa rin si Chloe dahil sa natuklasan nitong katauhan niya. "Kapag makalabas ako rito, pwede ba tayong magsimula muli, Chloe?" tanong ni Alex. Napalabi ang dalaga at tinignan ito. "Kaya mo bang tanggapin ang katauhan ko?" tanong niya rito. Napalabi rin ang binata at tumango. "Nakikita ko naman kung gaano kakabuti. Walang problema sa katauhan mo. Basta pangako. Kapag makalabas na ako rito ay magpakalayo-layo na tayo at magbagong buhay." Litanya nito. Napayakap si Chloe sa binata. Kung ganoon ay tama ang kanyang hinala na gusto rin siya ng taong mahal niya. Hanggang makalipas ang ilang taon ay nakalaya na nga ito. Nakapagpiyansa at nag-report. Kaagad nitong tinupad ang pangako. Sa isang malayong probinsya sila nagsimulang magbagong buhay. Dahil kailangang lumayo ni Alex sa syudad. Dahil ang sabi-sabi ay papatayin siya ng dating mga amo niya. Nagsama sila at nagkaroon ng 2 anak. Sa ngayon ay bawal silang sabihin. Basta malayong malayo sa Maynila. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Ako nga pala si Kristen, ang isa sa mga anak ni Papa Alex at Mama Chloe. Salamat.